Nagbabalikang PTV Balita Ngayon. Tiniyak ng Malacanang na tutulong ang pamahalaan sa ilang Pilipinong naaresto sa Qatar matapos magsagawa ng hindi otorisadong rally roon. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nakahandang magbigay ng legal assistance ang pamahalaan oras sa sampahan ng kaso ang mga naarestong Pinoy sa ilalim ng Qatari law. Maaaring makulong ng hanggang 3 taon ang sinumang mag-oorganisa at makikilahok sa rally ng walang permit. Sa report ng Department of Foreign Affairs, nagsagawa ng pagtitipon ang ilang Pilipino sa Qatar bilang pagdiriwang sa kaarawan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Obligasyon pa rin po ng ating pamahalaan, ng administrasyon, ang mga Pilipino, anuman po ang kulay nila. Wala po tayong sinisino, wala po tayong discrimination patungkol po dyan. Basta po kapwa Pilipino, tutulungan po yan ng administrasyon. Nagsampa ng kaso o ng reklamo sa Department of Justice ang ina ng isang mayor de edad dahil sa paggamit umano ng pangalan nila ng kanyang anak sa kasong rape kahit wala itong katotohanan. Sa isinumiting liham sa DOJ ni Attorney Baltasar Beltran ng Beltran Madrid Law Office, lumalabas na hindi umano totoong biktima ng rape mga anak ng isang Laksina Ann Sinlao. Questionable rin daw ang tinanggap ng piskal na reklamo dahil gumamit pa umano ng impostor ang mga complainant para magpanggap na ina ng sinasabing biktima. Gate pa ni Sinlao, wala silang alam na pinagsamantalahan ang kanyang anak at hindi rin siya humarap sa City Prosecutor's Office ng Olongapo City, taliwas sa nakalagay sa kaso. Hiling nila sa DOJ, sana'y mabigyang linaw ang reklamo at mailabas ang minor de edad na inihinalang nasa kustodiya ng mga nagsampa ng kaso. Samantala, alamin natin ang bapang balita sa PTV Davao mula kay Vina Araneta. Maayong hapon. Manampusong gi-turnover sa 2nd Mechanized Infantry Battalion ng ubay-ubay ka mga armas ngadto sa lokal nga panggamhanan sa Pandag, Maguindanao del Sur. Kinigilang kuban sa siyam ka mga loose firearms, 23 ka bala ug 3 ka magazine nga voluntaryong gi-surrender gikan sa nagkalain-laing mga barangay. Lakip sa mga armas ang usa ka homemade M79 launcher, caliber 50 Barrett, M203 grenade launcher tube, caliber 38.357 revolver ug homemade shotguns. Ang maong mga armas personal nga gidawat ni Colonel Ronel Manalo, ang commander sa 1st Mechanized Infantry Brigade. Kini nga aktibidad nagpamatuod sa panaghiusa sa AFP, PNP ug LGU alang sa mahinungdanon nga kooperasyon aron mapugngan ang pagkatag sa mga ilegal nga armas ug mapadayon ang kalinaw sa rehiyon. Hindi naman po natin ipinagbabawal ang baril as long as nalisensyado po yan. So, sikapan po natin na maibigay at may sulit natin sa gobyerno yung mga baril na hindi nakarehistro. Pangarap dito sa munisipyo that even a single bullet na walang maiputok sa baril ng mga tao. Gipadayag sa pipila ka mga transport cooperative nga nagmalampuson karon ang nagapadayon nga implementasyon sa Public Transportation Modernization Program kon PTMP sa gobyerno dinhi sa Davao Region nga naninguhang hatagan og mas luwas, komportable ug environment friendly nga matang sa transportasyon ang publiko. Ana-ana sa 86 ka mga modernized units ang nag-operate karon sa Rehiyon 11. 78 niini ang nag-operate sa Davao del Sur, 7 sa Davao Occidental ug usa ka UV Express Class 3 modernized unit ang nagaserbisyo sa Davao City to Cotabato City and vice versa nga ruta. Nang hinautsab ang maong mga transport cooperatives nga ipadayon sa gobyerno ang pagsuporta sa modernization program nga naninguhang mas mapalambo ang transport system sa Pilipinas. We, the transport service entities of Davao del Sur and Davao Occidental, fully support the public transportation modernization program and its goals of improving the country's public transportation system.